Kaya basta't ang inaano talaga namin, makatiyak na yung farmer natin may sapat na kita para mag-ready na sa next planting season. Tapos siyempre may support pa sa galing ng DA, galing ng NFA. Pinag-aaralan namin, ginagaya namin kasi kagaya sa tobacco doon sa amin sa local, may floor price. So never bababa dun sa floor price. So pinag-aaralan namin magkaroon ng floor price para wala namang malugi kahit na masyadong kasi pagka masyadong malikot yung presyo, hindi tayo makapagplano na maganda. Siguro kayo din, ganun din ang nagiging experience niyo. May stress daw po. Tinatabangan na pong magtanim pagka Siyempre, bakit pa? Lugi ka, alam mo na, malulugi. Kaya yun ang una namin, both sides, kaya nga binabalanse nga namin yung presyo para sa namimili, sa palengke, at saka yung buying price naman na galing sa mga farmer para magandang sitwasyon. Pero pararamihin pa natin, kailangan pa natin magkatulong sa inyo, pararamihin pa natin mga equipment. Warehouse, marami na tayo. Pinagmalaki po namin nagdagdag tayo. Yung 5 billion po natin, 5.3 billion, pinagmalaki po natin, binigay ninyo na para sa mga warehouse, dryers, rice mill, at yun naman po yung na-appreciate nyo. Sige. I-record na po namin. So kulang na yung mga, pero ganun pa rin ang mga pangangailangan nyo. Yung mga dryer, mga million. Kahit yung small scale lang. Mga truck, sir, truck. Truck yun. Yun ang isa pa. Nung panahon ng ama ko, sinusundo kasi yung palay noon eh. Ngayon, ang ginagawa, namimigay yung mga LGU lalo, namimigay ng truck sa bawat barangay o bawat cooperative na bibigyan ng truck para maihatid yung anid. At saka hindi, pabawasan yung presyo. Kasi kung kayo mismo gagawa, hindi nyo pagkikitaan yung transport eh. Pero kung meron kayong kukunin na mag-transport, siyempre may kita sila doon. So tataas ang presyo. So pagka nyo na, yung cooperative ng may-ari ng truck, yung cooperative ng may-ari nung equipment, hindi nyo pagkikitaan yung milling, hindi nyo pagkikitaan ninyo yung pagbenta ninyo ng bigas. Yun. At saka may iwan sa inyo lahat ng kita. Hindi sa trader, hindi sa processing. Nasa sa inyo lahat. Kaya hawak ninyo lahat ng processing, hawak ninyo lahat ng transportation. Yun ang aming tinatrabaho ngayon. Para maiwan ang tinatawag na value added na iiwan sa inyo. Hindi sa trader. Kaya diretso na kami mula sa farmer, diretso na sa palengke para wala nang additional cost sa ano pa. Tapos pati yung cold chain, yun ang yung gulay na nakita namin. Yun yung kailangan na naman ng cold chain. Yung cold chain. Para maging parang fresh naman yung atin. Sa bigas hindi masyado importante pero sa ibang bagay, pati mga putas, pati mga isda, carrots, pati yung onion, di ba? Mabilis masira. Kaya natatalo tayo dun sa imported kasi maganda yung kanilang transportation. May refrigerator yung truck nila. Tayo nilalagay dun sa mainit kaya wala, kagad, natutuyot agad. Kaya, di ba, yan ang mga ginagawa namin at asahan ninyo talagang ito ay sa ilang nakaraang taon, magtatatlong taon na ako, yan talagang pinupursige namin yung sa agri para mabang presyo ng bigas, nakakapagbenta na tayo ng 20 pesos para doon sa mga ibang qualified at maganda ang buying price sa farmer.